Ayan. Okay naman po yung aking audio. Magandang gabi po sa lahat. Amen po, malinaw naman po. Ayan, thank you. Okay, so uh, Luke 10 verse 19. Luke 10 verse 19. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Basahin ko rin po sa Tagalog. Narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Oh. So praise God, oh, powerful verse o salita ng Diyos itong ating binasa ngayong gabi. At wala niyo pa istorya nito, diba inutusan ng Panginoong Jesucristo yung 70 na magpalayas ng demonyo, binigyan siya ng kapamalaan. Tapos pagbalik po nila, ang sabi nila, Lord, Panginoon, pati yung mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. So si Jesus Christ nagbigay ng kapamalaan, ng authority doon sa kanya mga disciple. So yung authority is the power or right to give a command or to exercise force. No, may power, merong right na mag-utos o magamit o ibigay, iutos, no, yung kapamalaan na binigay sa atin ng Diyos. So yung serpents, alam naman po natin din yan na ito po ay nagsisimbolo ng evil spirit or demonic powers. So si Jesus Christ, in-identify sila as our enemies. Sila po yung may desire na tayo ay saktan, pahirapan, kill, steal, and destroy nga po, sabi sa John 10:10. At ang maganda po dito kasi all believers, no, o every believer ay merong spiritual authority na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Binigay sa atin ng Panginoon. So ating mensahe ngayong gabi ay susi sa paggamit o keys to exercising spiritual authority. Okay, let's pray. Father God in heaven, salamat po sa gabing ito, Lord. In Jesus' name, sa lahat po, Lord God, ng testimonies, pag-awit, pagsamba, panalangin, pasalamat, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nagbigay sa amin ng kanilang encouragement, Lord God, and sa mga wala, Panginoon, we speak, Lord God, ng paalala, no? Let the Holy Spirit remind them, kalabitin sila ng angels ni Lord, ay remind sa kanila itong gawain sa pangalan ni Jesus. And namin pong kinukumit, Lord God, ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. And I command that there's no distraction laban sa gawain ito in Jesus' name. Lord, inihanda namin ang aming mga puso at isipan at sa pakikinig, Lord God, ang marinig namin ay ang Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tunay na tagapagturo at siya lamang ang nagbibigay sa amin ng tamang kaunawaan sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay. No? So, ano ba yung mga susi sa paggamit o ma-exercise natin yung spiritual authority? Kasi lahat naman tayong believers ay binigyan po ng spiritual authority. So, kailangan lang natin itong mga keys na to para ma-activate o ma-exercise natin yung binigay sa atin ng Diyos na authority. Sabi nga kanya ni Sister Beverly, tayo is created to rule
No, we have dominion. So, kung hindi natin ine-exercise, ginagamit, yung binigay sa atin ng Panginoon, hindi po talaga yan natin mararanasan. So, kailangan natin itong i-exercise para yung Biblia is makita natin at alam naman natin buhay siya at totoo, pero yung maranasan mo mismo sa iyong buhay, yung ginagawa ni Jesus Christ, anong siya nandito sa lupa, ay malaking bagay sa ating pananampalataya. So ang unang puntos po o unang susi sa exercise sa paggamit ng ating spiritual authority is ang pananampalataya. Number 1 po yan, yung pananampalataya. Kailangan alam mo kung sino ka at kung ano ang tayo mo o kinatatayuan mo sa paningin ng Diyos. Amen? Sabi po sa Romans 8:15 and 16, "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father." The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. O sabihin mo sa sarili mo, ako ay anak ng Diyos. Amen? So napakalinaw po ng ang Biblia na sinasabi na tayo ay mga anak ng Diyos. Who you are? Diba? Who are we? Tayo ay anak ng Diyos. Amen? At tayo ay pamilya ng Diyos. Member ng family of God. So, ang unang-una po mga kapatid, ang authority ay dumadaloy sa iyong posisyon, sa iyong status na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi po binigay sa iyo ng tao. So, magkaiba po yun. Iba yung authority na binigay sa iyo sa mundong ito at iba yung authority na binigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. So, maaring magamit natin. Tayo may mga title tayo as a Christian, as a whole, as general po. Lahat po ng sekta pagdating sa church ng born again believers. Lahat po tayo may mga pastors sa church natin, meron tayong may naglagay si God ng prophet, fivefold ministry, apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. No, meron po niyan. Pero, alam natin lahat na hindi lahat ng title ng tao sa mundo is si God ang nagbigay. Physical, magamit natin yung mga titles natin, pero pagdating sa spiritual, hindi po yun gagana. Kung hindi natin naunawaan kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Ano yung katayuan natin sa Diyos. Amen. Alam ko may mga experience kayo pagdating sa mga leaders, and lahat naman, kalat naman yan, may mga experience tayo diyan na bakit si pastor hindi nakakapagpalayas ng demonyo? Bakit yung church namin walang deliverance? Meron po kaming may mga miyembro ng malaking churches nagpupunta sa mga albularyo. Bakit ko po nalalaman yan? Kasi po nagte-testimony sila. Nanggaling sila sa mga albularyo bago sila napunta sa amin. Bago po na ipag-pray. So ang tanong ko, bakit po kayo napunta? Alam nyo naman na mali yun. Ang sabi nila sa akin, dahil wala pong deliverance sa church namin. Amen? So, karamihan, ang sasabihin, kapag sa mga ganyan, ang usapin yan, wala kang pananampalataya, lalo na po ang isang church leader na hindi nagka-cast out ng demons, ang sasabihin niyan sa kanyang mga flocks, sasabihin niya, wala kang pananampalataya. Kaya pray ka lang. Hindi ka na magalaw ng diablo. Nagpapaniwala ka kasi sa mga ganyan . Yan po yung karaniwan na maririnig natin doon sa mga tao na hindi lumalakad sa kanilang authority na binigay ng Panginoon. Kasi hindi alam kung ano yung how to exercise o ano yung katayuan talaga
nila sa ating sa pagdating sa spiritual world. Naalala niyo po sa Matthew 17, may pinagaling si Jesus Christ na isang batang lalaki na may demonyo. Ang sabi ni Jesus Christ, kasi wala sa mga alagad niya makapagpalayas eh. So sabi ni Jesus Christ, o lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Amen? So, si Jesus Christ, sinabi niya wala kayong pananampalataya. Gusto narinig natin yan sa church eh. Wala kang pananampalataya, kaya ka ina-applic ng masamang espiritu. Kaya ka nasasakop ng demonyo. Ito makikita natin, sinabi rin ni Jesus Christ yun. Kaya lang, si Jesus Christ, hindi siya doon nagtapos sa sinabi niya lang na wala kang pananampalataya. Meron po siyang ginawa. Hindi po pwedeng may lalapit sa yung member o kaibigan, kakilala mo, ikaw ay believers, hindi sasabihin mo wala kang pananampalataya at wala kang gagawin. Pero si Jesus Christ, sinabi niya wala kang pananampalataya, pero meron siyang ginawa. Ang sabi niya, dalhin ninyo siya rito sa akin. At sabi ng Panginoon, pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang batay gumaling mula ng oras din niyaon. Amen? So meron tayong ginagawa. Doon sa mga taong lumalapit, hindi pwede sabihin natin na ganito lang gagawin. Manalangin ka o sabihin mo to. Hindi po. Kailangan mong i-demonstrate dun sa tao na yung na merong tayong authority as a believer, as a children of God, kasi meron po talaga. So, kung hindi natin yan in-exercise, hindi natin pinapractice yan, talagang hindi po yan gagana sa atin. Hindi kasi natin nilalakaran. No, kailangan po natin lakaran lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa isang mananampalataya. No? Kung believers ka, wala kang exemption. Hindi ka exempted, hindi ka kasama ka, hindi ka pwedeng ayokong gawin to Lord. O kung ayaw mo, talagang hindi mo siya mararanasan. Kasi yung mga willing, yung mga gusto na gawin, yung mga sinabi ni Jesus Christ, sa Matthew 28, ituro nyo lahat ng mga sinabi ko sa inyo, lahat eh. Di ba? Lahat ng ginawa ni Jesus Christ, kailangan ipakalam sa tao, ituro at gawin. Yun na yung sinabi sa atin ng Panginoon. So, ang ating spiritual authority is part kung sino ka at kung ano ang sinasabi sa iyo ng ating Diyos. Ano ba yung sinabi sa akin ni God? Ang sinabi sa iyo ni God, you have the power, you have the authority to cast out the devil. Kahit sasabihin sa iyo sa loob ng churches, hindi ka pa pwedeng magpalayas ng demonyo kasi mahina ka pa. Hindi ka pa graduate ng Bible school, so hindi ka pa makapagpalayas ng demonyo, hindi ka pa pwede. Hindi po ganun mga kapatid. Ang Holy Spirit, kahit yung pinakabatang tao na born again, he can cast out demons. Basta nakilala mo at alam mo sa sarili mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Amen? So bumalik po yung mga alagad, galak na galak sila. Sabi ng Panginoong Hesus, magalak kayo dahil nakatala ang inyong pangalan sa langit. Yun po yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila kasi saya nila nung sila ay sinusunod ng mga masamang espiritu. Pero ang sabi ng Panginoon, magalak kayo dahil nakatala ang inyong mga pangalan sa langit. Magalak kayo kasi tayo ay born again. So pag pinanganak ka na muli, sa espiritu, naitala na yung pangalan mo sa kalangitan at ikaw ay member na ng family of God. Kaya sabi ni God, you are a children of God. You are my child. Unang-una, ang pananampalataya natin sa pagpapalayas sa paggamit ng spiritual authority natin is tayo ay anak ng Diyos. Amen? So tayo, dala natin yung authority natin in the spirit realm. Number one, nung ikaw ay pinanganak,
at ikaw ay naging anak ng Diyos, ang authority natin is in spiritual realm. No? Yan po ay alam nila, alam ng enemy na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay member ng royal family of God. No? So meron kang confidence na humarap sa masamang espiritu o sa mga pinagpipray o ano man yung kinakailangan nila. Meron kang confidence kasi alam mo na ikaw ay member ng family, ng royal family of God. Amen, mga kapatid? So kapag in-exercise natin and ginamit natin ang ating spiritual authority, kailangan confident ka kung sino ka. Oh, ang number one na dala mo kapag ikaw ay magka-cast out ng demons, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So kailangan mong kilala ang sarili mo at kung ano yung position mo pagdating sa spiritual realm. Ikaw ang highest spiritual being here on earth. Tayo yung pinakamataas na spiritual being dito sa mundo. Dahil tayo ay anak tayo ng kataas-taasan Diyos. Amen. Second po ay humility. Humility. So kailangan nating i-position yung sarili natin under sa authority ng Diyos, ng Holy Spirit. Sabi po sa James 4 verse 7, therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Ano ba ibig sabihin ng submit? So, ibig sabihin ng submit is nilalagay mo yung sarili mo under the authority ng mas mataas na officer. No? Para magtulungan kayo para manalo do sa battle. No, kailangan natin ng submission. Kailangan natin ng submission and attitude of humility na tayo is nag-yield, nagpapasakop sa authority ni God at doon sa mga dinelegate o mayroon delegated authority katulad ng kanya yung fivefold ministry, no, naglagay si God. So kailangan natin magpasakop, no? So kailangan po natin ilagay yung ating sarili under the authority at direction ng Holy Spirit para tayo ay kumilos sa ating kapamahalaan sa authority. Isang example po dito is yung sa Matthew 8, yung sa centurion. Di ba sabi po doon, sumagot yung centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. O yung centurion po, na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon at sa isa, halika at siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Amen. So naiintindihan ng centurion yung authority na meron siyang rights to enforce, no, mag-utos, and then may gagawa ng para sa kanya. No? Ang sabi ni Jesus Christ, alam niyo pa sa Matthew chapter 12, nung si Jesus Christ nagpapalayas ng batang may demonyo, pipi at bingi yung bata. No? Ang sabi nila, nagpapalayas si Jesus Christ sa pamamagitan ni Beelzebub. No? Pero ang sabi ni Jesus Christ, sa verse 28, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo. Dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So si Jesus Christ is, inuutosan niya yung demonyo, and then merong kumikilos po sa kanya. Sino po yun? Ang Holy Spirit. Si Jesus Christ is 100% nagpapasakop sa banal na Espiritu. 100% po. Si Jesus Christ, tinuro sa atin ng Panginoon Jesucristo bilang tao kung paano magpasakop ng 100% sa Espiritu ng Diyos. Paano lumakad,
na under the leading, di ba? Ng wisdom, ng knowledge, ng revelation, ng power ng Holy Spirit. 100% po. So, paano mag-yield? Nag-yield si Jesus Christ. Kung nagpasakop si Christ sa Espiritu ng Diyos. O si Holy Spirit, siya po yung power na kumikilos kay Jesus Christ. A person, a God, the Spirit, na kumikilos sa tuwing nagko-command si Jesus Christ doon sa mga sakit, sa mga demonyo, sa mga miracles. Ang Holy Spirit po, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos para sa Kanya. Ang ginagawa ng Panginoong Jesus, salitain, mag-utos. And then, kagaya ng sinabi ng centurion na merong siyang may kumikilos para sa Kanya. So, kay Jesus Christ, ang Espiritu ng Diyos. Pero mo yun, mga kapatid, naalala yung sinabi ni Jesus Christ na ang Holy Spirit makakasama natin magpakailanman. Sinasabi niya walang iwanan. Hindi na aalis ang Holy Spirit sa'yo. Nalulungkot na lang siya. Dahil sa mga pag-resist natin. Pero sabi dito sa James 4:7, ang dapat i-resist, to stand against, to oppose is ang devil. So hindi po natin mare-resist ang devil kung hindi tayo magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. Kasi ang sabi sa 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19 that we are the temple of God, that the Holy Spirit dwells in us, and if anyone destroy the temple of God, God will destroy him. So alam natin na kapag nire-resist natin ang devil at tayo nagpapasakop tayo sa Diyos, and then nire-resist natin ang devil, ang Holy Spirit ang wawasak doon sa mga nagtatry na iwasakin o sirain ang kanyang templo. Tayo. Pero kailangan natin magpasakop sa Diyos. Yun yung susi. First, kailangan natin tayo ay magpasakop sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya nga tayo mag-submit tayo kay God under superior natin, ang Holy Spirit. Ayan, amen. Saan na ba tayo? Okay. Ayan. So number 3, listen to the voice of God. Listen to the voice of God. Sometimes yan ay revelation. So John 5:19-20, then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than this, that you may marvel. Ibig sabihin yan, yung ginagawa ng Panginoon Kristo, kung si Father God ang nagkatawang tao, ganun din po yung gagawin niya. Yun yung kung si Father God ang nagkatawang tao at hindi ang anak, same. Yun din yung ginagagawin ng Ama, yung ginawa ng Panginoon Kristo ng anak nung nandito po siya. So yung authority, balik natin, yung authority ni Jesus Christ ay dumadaloy sa pagiging anak ng Diyos. And siyempre doon sa personal intimacy niya sa kanyang Ama. Every morning, 3 a.m. ang Panginoon kasama ang Ama, nakikipag-usap siya. Kaya nga po, napaka-importante, sabi nga nila, kung wala tayong devotion, wala tayong fellowship with the Holy Spirit, hindi magandang mag-start ng ministry. Don't start ministry kung wala tayong devotion, wala tayong life with nakasama ang ating Diyos, si Father God tuwing umaga.
o Holy Spirit. Kailangan meron tayong time para sa kanila. O meron tayong nilalaan na oras sa kanila. Yung talagang intended natin na magkaroon ng usapan, magkaroon ng tanungan. Doon mo makukuha yan eh. At ang example sa atin ng Panginoon Jesus is doon sa madaling araw, sa umaga. Kasi perfect po yun, no? Walang ganong ingay, walang ganong mag-message sa'yo. Cellphone kasi madaling araw nga, tulog pa yung mga nakasama mo sa bahay. So, unang-una natin siyang nakakasama. Kaya nga, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word. So, pag-isip sa umaga, unahin mo yung Word. Sa simula ay yung salita. Sa Panginoon kaagad ang punta natin. Ayan. So, si Jesus Christ po, hindi po siya kumilos independent. Siya po ay dependent sa Holy Spirit. Nakadependent po siya kay Holy Spirit sa mga ginagawa po ng ating Panginoon dito sa mundo na nandito po siya. Siya po ay 100% nakasubmit sa ating Diyos, sa kanyang Ama, na gawin ang lahat ng bagay na nakakalugod sa kanyang Ama. Amen? So, kapag naman po tayo is nagkaroon ng fellowship, katulad ng ginagawa ng bawat isa, itong member po ng inyong prayer warriors o sa iba pang mga churches na kinabibilangan natin, di ba meron po tayong fellowship. Tapos nakipag-fellowship tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya, nagbibigayan tayo ng mga mga insight natin sa mga salita ng Diyos na nire-reveal sa atin, naunawaan natin. And then ganoon din po, kapag meron tayong regular fellowship sa ating Panginoon, sa Holy Spirit, nade-develop po yung mas matindi o intimacy na mas matindi before, nag-grow po kasi yon. So habang nag-grow yung intimacy, nag-grow din po yung authority. Kasi may mga bagay na dahil sa close relationship sa inyo ni God, may mga bagay siyang nire-reveal sa iyo. May mga insights, may mga new wisdom, knowledge, diba? Ang naranasan natin, Alam ko po, alam niyo 'yan. Sister Beverly, kapag nag-uusap kami, napakarami namin na pag-uusapan na mga kinikwento ng Lord, ng Holy Spirit sa kanya, sa akin. And then, grupo, pag nag-uusap kami, mababa po yung 2 oras eh. Kung hindi pa titigil, talagang magtutuloy-tuloy. Pero minsan lang kami makapagtawagan. Pero yung lawak, yung lalim ng salita ng Diyos, yung sa pakikinig natin sa Kanya. Kaya nga, number 3 natin, listen to the voice of God, is nagbibigay sa atin ng accomplishment. Kapag nandun na tayo sa public. So ginagawa natin in private, pagdating sa public, accomplishment na yung nangyayari sa atin. There's healing, deliverance, miracles, signs and wonders, at nagmula po yun doon sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa voice of God. Pinamaganda po talaga, madaling araw. Yan po yung perfect na makipag-usap sa ating Diyos, madaling araw. Talagang sabi niya, ang Lord, di naman natutulog ang ating Diyos, di naman siya natutulog, lagi siyang naghihintay sa atin. So minsan may struggle, lalo na yung mga nagtatrabaho po, yung mga nagtatrabaho na pag-uwi sa bahay, siyempre, pagod, magluluto pa, tapos kinabukasan may pasok pa. Pero bigyan natin kahit mga 5 minutes, 15 minutes na talagang after mo mag-share kay God, makikinig ka naman sa Kanya. So, diba, yung Bible reading, yan po, napakalaking bagay niyan, yung pagbabasa ng Word of God.
Sa survey po, 70 to 80 hours. 70 to 80 na oras, mababasa mo na yung Bible, buo pong Biblia. Kung babasahin po siya ng 15 minutes, 15 minutes a day, kung meron tayong 15 minutes a day magbasa ng Biblia, ito po ay ating mababasa sa loob ng isang taon. So kung 1 hour naman, kung isang oras naman po, kada isang araw, mababasa mo siya within 2 months. Pero kung talagang ikaw ay nag-aapoy, kaya mo siyang tapusin ng isang buwan. Diba? Mabasa mo 2 hours every 2 hours na pagbabasa every day. Sa tingin ko kaya po 'yan, kaya po 'yan doon sa may mga kung tatapyasin natin yung ating mga panonood o pagbe-Facebook, Netflix, YouTube o ano pa man na pwede nating gamitin para ilagay na lang dito yung salita ng Diyos. Kasi pag binabasa mo yung salita ng Diyos, binibigyan mo ng boses si God para marinig mo siya. Pag binabasa mo, let there be light. Okay, parang nung binasa mo, parang si God na yung salita. Let there be light. So narinig mo yung sinasabi ng Diyos sa atin. Nalaman natin yung lahat na na-accomplish ng Diyos na para sa atin. So, mahalaga po yung pakikinig sa voice of God. Amen? So, number 4 is kailangan nating gamitin din ang ating boses. Tayo po'y magsalita. So, kailangan natin mag-speak ng strong verbal commands. So, kailangan natin yan, hindi lang basta nagsasalita, kundi by commanding. Mark 11, verse 22 and 23, so Jesus answered and said to them, have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, whoever says, sabi ng Panginoon, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Napakahalaga po ng ating boses, ang ating salita pagdating sa spiritual authority. Mahalaga po yan. So, kapag tayo is nagsalita, the entire invincible spirit, yung spiritual realm, yung hindi nakikita, sila po ay nakikinig. Kapag direct natin sinasalita sa kanila yung salita ng Diyos. Pabrilin mo yun? Yung words mo, yung voice mo is may matinding kapangyarihan kapag nagsalita ka. Kapag ikaw ay nagpo-proclaim, kapag ikaw ay nagde-declare, kailangan mong pa-command, pautos. Kailangan commanding. Kaya nga authority. May authority kang to command. So, sabi po sa Webster Dictionary, ang command is to issue an order with expectation that it will be carried out. Diba, sinabi ng Amerika, pasabugin, sabi ni Trump, pasabugin yung yung nuclear site ng ng Iran. Diba? Nung nag-command siya, nagbigay siya ng order, alam niya na ito ay i-carried out ng kaniyang mga inutusan. Alam niya kasi na siya ay presidente at alam niya under authority niya yung ganung pagdating sa mga, diba, attacks na ganyan. Expected niya na ganun yung mangyayari doon sa kanyang kinuman. So, ganoon din po sa spiritual world. Sa spirit world, hindi po pwedeng ang
mga espiritu ay bingi doon sa commands ng mga anointed servant ni God. Hindi po pwedeng bingi ang sakit, ang karamdaman, hindi po pwedeng bingi ang demonyo, hindi po pwedeng bingi ang sino mang kumakalaban sa Diyos kung ang nag-uutos ay ang mga anak ng Diyos. Amen? So we are acting on behalf ni Jesus Christ dito sa mundo. Tayo po'y binigyan niya ng authority para mag-speak o mag-command. Unang-una mag-command. So si Jesus Christ, ang sickness po inutusan ng Panginoong Jesus. Meron po sa Luke chapter 4, yung may lagnat, no? Sabi doon, so he stood over her, commanded the fever. So in the mighty name of, sabi ni Jesus Christ, nung inutusan niya po yung fever, umalis po doon sa katawan ng babae. So sa atin, pag may lagnat o mayroon tayong example, fever, in the mighty name of Jesus Christ, I command you to leave this body in Jesus' name. Nilagnat nga po yung anak ko nung Monday. So hindi ko, ang practice ko kasi hindi talaga po ako, Lord, pagaliin mo po yung anak ko, maawa po kayo sa anak ko. Hindi po ganun yung aking prayer. Ang prayer ko talaga, direct order doon sa sickness. I command fever to leave in the mighty name of Jesus Christ. Gumaling ba yung anak ko? Gumaling po, pero hindi po bigla nawala yung lagnat katulad ng nangyari dito sa babae. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, utusan mo ang karamdaman na nasa katawan ng tao o maging nasa katawan mo, ang kailangan mong sinasabi doon sa sakit na yan, sickness, disease, I command you to live in Jesus' name. Pautos po ang gagawin natin. Demons. Ang mga demons, inuutusan. Ang sabi ni Jesus Christ sa Mark 9:25, I command you, come out of him and never enter him again. Inutusan ng Panginoon yung mga masamang espiritu na lumabas. So ganoon din tayo, uutusan natin sila na umalis sa mga tao na ating nakakasalamuha, lalo na kung may mga ganyang problema. Ano ba kaibahan sa mga albularyo? Sa mga albularyo po, yung iba po ginagawa nila, kailangan mo mag-aalay, kailangan magpadugo para sila ay ang ginawa nila, nakikipagkasundo sila, mayroong negotiation, which is mali. Kasi tayo ang may authority para tayo yung sundin nila, hindi yung tayo yung sumunod sa kanila. Kasi ang nangyayari, magpatay ka ng kung bumili ka ng ganito, ang nangyayari, tayo na yung nagpapasakop doon sa masamang espiritu. Kasi sinusunod natin yung gusto nila. Sa temptation nga, hindi sinunod ni Jesus Christ yung diablo eh. Ang sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, diba? Gawin mong tinapay. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo to. Magpatihulog ka. Puro salita ng Diyos ang sinabi ng masamang espiritu, pero never ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang authority sa diablo. Kasi bakit? Kung sino man yung sinusunod mo, nagpapasakop ka na. Kaya nga pagdating sa spiritual realm, kapag may kausap ang demonyo at sinasabi na kailangan yung mag-aalay dito para umalis ako, ba't ako susunod sa'yo? Umalis ka sa katawang ito, wala kang authority, karapatan. Pero kaya nga sabi, kailangan natin mag-speak. Kailangan pautos. Bakit pautos? Kasi sa pautos, doon makikita yung iyong authority. Amen? Kapag nag-uutos ka, inuutosan ako nito Sino ba to? Sabi ng devil. Makita niya, ay, anak pala to ng Diyos Kaya pala ang lakas mag-utos nito, ang lakas ng backup. Nahuli po kami ng pulis. Mali po ito Nahuli po kami ng pulis sa hindi pa po ako Kristiyano. Nahuli po kami ng pulis sa dalawang motor. Kami po ay overloading, Tatlo-tatlo yung sakay, mga mga adult, mga lasing, wala mga helmet.
No, ganun po yung aming pananamit. No? At yung aming nangyari sa amin. Pagliko namin sa isang kanto, may mga pulis na nag-checkpoint. Nung nakita kami, bumunot ng barel, bumunot ng M16, pinababa kami. No? Sabi nung pinsan ko, sabihin mo na kung sino yung kakilala natin dito. Kasi mga lasing po, so matatapang. Sabihin mo na kung sino yung kakilala natin dito. Sabi ko, ako bahala, ako bahala. Huwag tayong gumawa tayo ng gulo. Baka barilin na lang tayo ito pag masyado tayong maangas, sabi ko sa mga pinsan ko. So, ako po'y kinausap nung police, dinala po ako sa mobile. Tinanong ako kung sino yung kakilala namin. Sabi ko po, mga kamag-anak po kami ni ni hindi na pa ako magigit ng pangalan, ni ganito. Sabi sa amin nung police, kaya pala ang lalakas ng loob niyo eh. Mga kamag-anak kayo ni Kapitan eh. So, nung may kaharap kang masamang espiritu, inuutusan kitang umalis sa kanya. Nonsense yung mga sinasabi mo, pinapagawa mo. And then makikita nila, ay, teka lang, kaya naman pala kalakas ng loob nito eh. Kung mag-uutos eh, anak pala ito ng Diyos eh. Alam po yan ng devil. Ang problema, baka yung Kristiyano lang po ang hindi nakakalam. Kaya kasi hinahadlangan ng devil. Imagine mo, mga kapatid, kung lahat ng believers nagpapalayas ng demonyo. Kung lahat ng believers, lahat ng churches, lahat ng members nila ay merong knowledge ginagawa yung pagpapalayas ng demonyo, saan pa pupulutin na kaya ay yung mga demonyo, di ba, sa kalaliman na, wala na pong mag-i-influence sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin na gumawa ng hindi maganda. Kung lahat na lang po tayo ayun naman talaga ang desire ng ating Panginoon, na lahat ng tinuro niya sa kanyang mga alagad is maipasa sa atin. At kasama po sa itinuro yung magpalayas ng demonyo. Kaya wag niyo pong aalisin at babaliwalain yung magpalayas ng demonyo. Kasama rin po yan sa tinuro eh. Kung sinabi lahat ng tinuro ko sa inyo, kasama po yun. Kaya po, hindi naman tayo devil conscious, no? Hindi naman yan. Kaya lang, ang problema po natin ng diablo. So malaking bagay kung nare-discern natin na ito ay evil spirit, influence ng masamang espiritu doon sa nangyayari sa buhay natin, alam natin yung gagawin natin. Andiyan naman ang discernment. Mayroon discernment, andiyan ang Holy Spirit to remind us na kung paano gagawin. Gustuhin lang po natin. So, sickness, demons, kinuman ni Jesus Christ. And even winds. Yung oceans, yung dagat, yung hangin, inutusan ni Jesus Christ. Diba? Sabi po sa Luke 8:24, He gave a command to the wind and the waves. The wind stopped and the lake became calm. Amen? So, ang sabi ng mga alagad, He commands the wind and the water and they obey Him. Grabe, di ba mga kapatid? Kaya pag may mga bagyo na paparating, magko-command tayo. Hindi naman po ibig sabihin binalita na may malakas na bagyo na paparating. So ang gagawin na lang natin ba is hihintayin tumama yung bagyo sa lupa at magdala ng maraming disaster o casualties dito sa ating lugar, sa ating bansa. Pwede po nating utusan, I command in the mighty name of Jesus Christ, lumihis kang bagyo ka at hindi ka tatama sa aming probinsya, sa aming lugar. Ginagawa ko po yan. Kaya lang, merong kailan niyo po yung sa Facebook, yung mga yung may spirit of divination, yung parang yan, ano ba pangalan niya? Diba? Sinabi niya, may darating na malaking bagyo dito sa Pilipinas. Diba? Alam niyo po, pag nakikita ko yon, ni-review ko po yon. Hindi naman na porke na nakita niya na may paparating na ganoon, hindi mo pwedeng hadlangan. Lalo na kung hindi yung galing sa Diyos.
Oh, alam natin na merong natural, no? Pero ayun si ano po, no, si Baldwin, tama po 'yun, no. Nag-comment po ako doon kasi grabe yung mga nakita niya, may mga sakuna, malaking lindol, malaking pagbaha, mga ganyan. I rebuke talagang mag-ano ako doon, magko-comment ako. I rebuke in the mighty name of Jesus Christ. Hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Ni-rebuke ko yan. O hindi lang din po dun sa comment section. Ako mag-isa, sasabihin ko dun sa mga kasama ko, in the mighty name of Jesus, i-rebuke natin itong ano, itong spirit na to. Hindi ito pwedeng mangyari dito sa lugar natin. Oh, may pinakita, kung may pinakita sa atin si God na malaking, ako po, mayroon po akong, sa totoo lang, may nakikita akong malaking pagbaha, pagsabog, na biglaan na nangyari sa akin. Tinitake ko po yun as meron kang gagawin. Kailangan kong salitain ito, magsalita, i-rebuke ito, itong mangyayaring ito, kasi alam ko hindi ito kalooban ng Diyos. Ano yun? Ayan, prophet ka. Sabihin, prophet ka. Ngayon, sinabi mo, magkakaroon ng, broadcast mo, magkakaroon ng malakas na lindol. Ang tukol ko sa iyo, prophet. Bilang prophet ba, kailangan ba mangyari yan para masabihan kang prophet ka? Ang mindset po is ipinakita sa iyo ni Lord para magkaroon ng watcher para i-rebuke yung mga hindi dapat mangyari dito sa mundong ito. So lalo na kung maraming mamamatay. Nakita ko maraming mamamatay. I-rebuke ko na po kagad yan kasi si God, siya is author ng buhay. Hindi siya author ng kamatayan eh. Pero dapat doon, kilala, kaya nga doon sa intimacy, yung kanina natin, mas nakikilala mo si God. Kapag death yan, hindi yan kay God. Pag life, yan ang salitain mo doon sa tao. Kapag may pinakitang hindi maganda, i-rebuke mo, baguhin mo yung declaration. Ito iko-command ko. Ito ang ipoproclaim ko sa buhay mo. So even yung puno, no, to Jesus Christ, nung kinurse niya yung puno, di ba? At ito ay namatay, natuyo. Curse mo yung mga, kung meron ka mang, alam mo, pag may pinagpe-pray ako may mga bukol, may cancer, kine-curse ko yung cancer. I curse you cancer in Jesus' name. Bukol, ay kine-curse kita. Matuyo ka at mamatay ka sa pangalan ni Jesus. We command. And even yung patay, di ba? Sabi ni Jesus Christ sa Luke 7, young man, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Diba? Grabe yung ano ng Panginoong Jesus. I say to you, young man, I say unto you, arise. Kung yung kailangan lang natin ng ano yung ito yung susunod natin, no? Para masabi natin lahat itong ginawa ng Panginoong Kristo. Number 5, kailangan natin ng boldness. Kailangan natin ng tapang. Yung tapang na alam mo kung bakit ka matapang. Hindi ka nang tatapang-tapangan. Iba po yun eh. Doon sa matapang talaga kasi alam niya kung bakit siya matapang. Malakas ang loob niya kasi alam niya na siya ay nagsasalita as a representative ng kalangitan. Diba, we are ambassador ni Christ. Kumbaga, ang salita natin, ang nakabackup po, buong kalangitan. Kapag nagsalita tayo according do sa salita ng Diyos, ang backup natin, buong army ng heaven. Amen. So, talagang lalakas ang loob mo, talagang magkakaroon ka ng boldness to speak. Amen. Andun, kasi hindi naman dahil sa iyo. Hindi naman dahil ikaw. Apart from Him, we can do, wala tayong magagawa. So alam natin yung tapang natin pati yung tapang natin, yung kalakasan natin, lahat po yan, galing po yan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Na nakaback up sa atin. Bakit? Kasi tinatayuan natin yung kanyang salita. Amen? So kailangan magkaroon tayo ng boldness na magsalita sa situation natin.
Sabi po sa Acts 16:18, and this she did for many days, yung pong batang may spirit of divination. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that very hour. Oh, so in the name of Jesus, ibig sabihin tayo po ay ina-act natin, tayo po ay parang nag-a-act as Jesus. No, as Jesus personal, no, representative dito sa mundo. No, ano ba pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 28? Ako ay kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. So kapag nagsasalita ka in the name of Jesus Christ, ina-acknowledge mo that Jesus Christ is with you. So nasa at kasama natin ang Panginoon in the mighty name of Jesus Christ. So, alam mo yung inutusan ka nga inutusan ka ng iba karamihan to makikita natin sa mga boss and secretary. Diba, yung atin ng meeting, busy yung boss, ang atin ng meeting yung mga secretary, siya yung kinatawan. So tayo po ang kinatawan ng Diyos, ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Merong katawan, physical bodies. Ayan, amen. Okay. So, in the name of Jesus Christ, ang ibig sabihin yan, yung lahat ng authority na meron si Jesus Christ is nasa iyo. In the name of Jesus. Yung lahat ng authority sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nasa iyo kapag binabanggit mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. It means na ginagawa mo yung kailangan na mangyari dito sa mundo. Ano ba kailangan mangyari? Magpagaling ka ng may sakit, magpalayas ng mga demonyo, mag-preach ka ng gospel. Diba si Peter, nung una, siya ay tinakbuhan niya ang Panginoong Hesus, tinatuwa niya ang Panginoong Hesus. Pero nung dumating ang Holy Spirit sa kanya, at nagkaroon siya ng boldness to speak the name of Jesus in public. Diba? Doon sa libo-libong tao at yung may kagustuhan na nagpapatay sa ating Panginoon, doon po mismo nagsalita ang Apostol Pablo, no? Dahil meron siyang boldness to speak in the name of Jesus na nung dumating sa kanyang Holy Spirit. Amen? So we are the ambassador dito sa mundo at binababa natin ang heaven dito sa mundo. Amen? They will be done. Diba? On earth as in heaven. Kailangan natin dalin. Tayo po yung magdadala nun eh. Sa langit, walang demonyo. Dapat sa paligid natin, sa pamilya natin, hindi pwede ang demonyo. Meron po tayong kumbaga, nag-ano tayo sa circle natin. Kung halimbawa si Sister Beverly, no? Siya po yung nilagay ng Panginoon para maging leader dito sa gawain na to. And tayong lahat is andun yung honor natin sa kanya, yung submission natin sa kanya sa mga ginagawa niya, programs or ano man yung binababa sa kanya ng Panginoon, ng Holy Spirit, kung paano mangyayari. Nasa kanya yung vision eh. Nasa kanya yung vision, binigay ng Holy Spirit yan, and nilalatag niya po yan doon sa kanyang mga circle, and eto, nabuo. Ito yung nangyayari, di ba? Ang ganda po na epekto sa totoo lang. Maraming na-encourage, na-inspire, maraming natutulungan, kasi nagkaroon siya ng boldness to speak doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya, ng Espiritu sa kanya. So hindi po yan magic formula. Yan po ay may ugnayan siya sa Panginoon na dumadaloy sa kanya para magsalita. As ito yung binabasa sa akin ng Panginoon, ito yung sasabihin ko. At kung hindi man tayo maniwala sa sinasabi niya, yun pa rin yung sasabihin niya. Kasi yun po yung sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kailangan natin lahat tayo na leaders is meron tayong boldness to speak
doon sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi yun po yung magdadala sa atin sa tamang landas at katagumpayan ng ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? So, ilan pa ba to? Okay. Number 6 is kailangan natin ng active faith. Kailangan po natin i-expect natin na yung command natin is merong response. Sabi ni Jesus Christ sa Mark 11, verse 20 to 24, basahin po natin ulit. Have faith in God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen? So, ang paniniwala, natanggap po na. Ay sabi dito, believe that you receive them and you will have them. Lord, thank you for the provision. Lord, thank you for the healing. Thank you for the salvation, deliverance, Lord. I thank you. Why ka nagpapasalamat? Kasi na-receive mo na eh. Diba? Nagpapasalamat tayo doon sa tao kapag may binigay sa atin at na-receive. Ay, salamat ha, na-receive ko na yung ano mo. Yung pinadala mo sa akin, na-receive ko na. Salamat ha. Pero sabi dito, active faith is na-receive mo na. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nahahawakan. Hindi mo pa naamoy nga. Hindi mo pa nga naamoy eh. Pero nakikita mo. By faith. Active faith. So, when we pray, ang sabi ng Panginoong Jesus, believe. No? Believing is seeing. No, ang paniniwala, pananampalataya, nakikita mo na. So kaya nga nagpapasalamat ka na. Lord, believe that you receive them and you will have them. Amen. Lord God, thank you. Kaya nga, alam niyo po sa New Testament, puro pagkapasalamat tayo kasi binigay na sa atin lahat ng Panginoon eh. Wala naman pang hindi pa naibigay sa atin eh. Ang hindi na lang po naibigay sa atin, yung glorified body. Kasi pagdating pa niya yun eh. Yung palitan yung ating katawan ng bagong makalangit na katawan ng ating katawan lupa para hindi na mabulok, no? So, palaging pagpapasalamat. Oh, walang araw nga tayong walang hindi pagpapasalamat sa Panginoon eh. Oh, Lord, salamat. Oh. Oh, ito po, ano lang konting isang testimony lang oh. So, mag-i-start na po yung asawa ko sa Tuesday. Sa kanyang trabaho. So, at last, no, for almost 8 months po. By faith talaga, active faith, expected namin na yung aming mga pinagpipray, yung aming kinukuman is talagang mangyayari. Kasi kapag hindi active yung faith namin, at wala kami pa sa trabaho ng asawa ko, talagang mga anak pa namin, is talagang hindi maganda yung mangyayari. So sa loob po ng 8 months, God is providing us ng miracles, no? Alam mo, ng goodness, ng favor niya dahil po sa aming pagpapasalamat sa kanya everyday. So, ito po, natanggap po yung asawa ko. So, kailangan bumili ng mga kanyang uniform. So, hindi pa naman po ako nakakapag-biyahe as a Lalabog rider. Lumpong na aksidente ko, no? Mula na aksidente ko, hindi pa ako nakapagbiyahe. Talaga po si God lang yung nag-provide. So, nung na-receive po namin na magre-report na po sa Tuesday para mag-start, at ito, binigay po yung mga kailangan na bilhin. Una nga po doon yung kanyang uniform kasi sabi, pag regular pa lang, saka lang magbibigay ng uniform. Pumasok po ako ng kwarto, nag-pray. Father God, salamat po sa provision sa uniform ng aking asawa. Ano po yung tugtog na pinapatugtog ko? Yahweh will manifest Himself. Diba? Jireh, now will manifest Himself. God will provide. Yung po yung kinakanta ko habang nananalangin.
And then kanina lang po, no? Kaninang hapon, nag-usap po kami mag-asawa ba? And then, meron po nag-provide ng tatlong uniform ng asawa ko, sumagot. So grabe si Lord, di ba? Kailangan active faith, thanksgiving, expect na si God is ibibigay niya yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. At unahin po natin kay God sabihin yung ating mga kailangan sa ating buhay na to sa lupa. Kaya sabi ang ating Ama ay bibigay ang ating lahat ng pangangailangan. Amen? So ang pagko-command ay kailangan nanggagaling sa iyong espiritu. Amen? Sabi sa John 7:38, he that believed, no, ang mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers. No, rivers of living water. Sino po yan? Spirit po yan. No, anong spirit para saan? Rivers para sa provision, rivers para sa healing, rivers para sa deliverance, o ano man ang kailangan mo, may dadaloy out of your belly. No? Out sa iyong spirit, dadaloy ang iyong ang way, no? Ang spirit para doon sa iyong mga kailangan. O kaya ang ating pagkukuman is kailangan dumaloy galing po sa ating espiritu. Amen? Hallelujah. Amen. Thank you, God. Hallelujah. So kailangan natin mag-speak is salitain with active faith yung ating mga kailangan. Ayan. Ayan. Sabi po dito sa Romans 8:16 by tayo, no? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So dito tayo sa ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. So alam natin yung identity natin base doon sa salita ng Diyos at pinatotohanan yan ng Espiritu Santo. So kapag nabasa mo yung Word of God, meron sa spirit mo na parang magko-confirm, diba? Parang may magpo-flow, parang may malamig na dumadaloy kapag nabasa mo yung Word of God, and then parang wow, parang magugulat ka or sabi ay ang sarap ng daloy sa katawan ko nito itong verse na to kapag binabasa natin, di ba? Diba? Kasi ang sabi dito, ang espiritu yung nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. So kaya nga kapag tayo is saan ba tayo nakatira? Pag-usapan namin si Sister Beverly the last time. Tayo ay hindi nakatira sa ating mga ulo, sa ating isipan. Tayo ay nakatira sa espiritu. No? So ang source ng iyong wisdom, knowledge, lahat is galing sa espiritu. Ang magpapatotoo at ang katotohanan lang ay ang espiritu. Amen? So kapag ikaw ay naniniwala sa iyong puso, sa spirit, wala kang alinlangan. No? Ikaw ay puno ng confident. So expected mo na mangyayari yung iyong sinalita. At ang mga espiritu na iyong sinasalitaan ay alam mong nakikinig at sila'y susunod sa iyo. Oh, sabi sa Romans 10, di ba? Paano ba maniwala? Di ba? Ang tao ay niniwala sa pamagitan ng kanyang puso at pinapahayag ng kanyang bibig. So yung lumalabas sa iyong puso ay galing sa iyong spirit at nandun ang espiritu ng Diyos na nagko-confirm sa iyo na ang iyong mga sinasalita ay katotohanan at walang pag-aalinlangan dahil nasa iyo ang espiritu ng katotohanan. Amen? Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay hindi po yan basta tunog lang, sounds or sentence lang. Kapag nag-declare ka ng Word of God, yan po ay dinidescribe yan is reality, katotohanan po. Ano?
Kaya pag sinabi mo sa tao, ikaw ay pinagaling na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga sugat, ikaw ay pinagaling na. Yun po ay yun ang realidad. Yun ang totoo. So kahit pa sabi niya hindi ka na maniniwala doon sa sinabi niya kasi ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Hindi, pinagaling ka na. So, papaliwalag mo sa kanya para mismo siya ay panghawakan yung salita ng Diyos. So, ang bawat salita na ating sinasalita ay kailangan mabigyan ng ma-empowered ng pananampalataya na galing sa puso. Ang sabi ni Jesus Christ, ang mga taong ito ay pinupuri ko ng kanilang mga bibig pero malayo ang kanilang mga puso sa akin. So, kung hindi nag-work yung isang verse sa buhay mo, check mo yung heart mo. May wala bang doubt yan? Diba? Hindi ka ba nag-aalinlangan doon sa sinasalita mong salita ng Diyos sa buhay mo? Kasi ang pangako ng Diyos, kapag ikaw yan ng palataya, yun ang mangyayari sa'yo, yung paniniwalaan mo. Baka mamaya ang narinig mo, ingay lang sa iyong isipan. O kaya nga kailangan mag-silence tayo, pakinggan natin ang Espiritu, and then habang nag-aalay na yung ating mind doon sa Spirit, and then speak mo na kagad yan, and it will happen. Kasi walang doubt na nangyari sa'yo. Naglalaban po yan pag nasa isipan ka. Kaya nga huwag tayong titira sa ating isipan, sa ating ulo. Tayong nakatira sa ating espiritu. Kasi kapag nakatira ka sa isipan mo, ang dami po yung question. Bakit ganito? Kung talagang bang ito, bakit ganyan? Ba't ito nangyari? Kung talaga, di ba po? Pag doon ka nakatira, I live in the spirit. I believe kung ano lang sinasabi ng salita ng Diyos sa akin. Amen? Hallelujah. Okay. Paano ba maniwala? Si Peter, no? Sa Acts 3:6. Diba, nung sinabi niya may lumpo, no? Sabi niya, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Sa tindi ng paniniwala ni Peter, okay lang naman patayuin wag na yung palakarin, baka mapahiya ako. Pero sabi niya, tumayo ka, lumakad ka pa. Di ba? So ganun yung walang pag-alinlangan. Sometimes, di ba, hindi niya nakakatayo Sige, pag nakatayo na, okay na yun. Baka pag naglakad, matumba pa nagkakaroon ka ng alinlangan. Pero si Peter, sabi ni Peter, sige, tumayo ka at lumakad ka pa. Grabe yung confidence ni Peter doon sa yun nga po yung active faith. Si Paul, sinabi niya doon sa babae, sa lalaki na excuse me. Sabi ni Paul sa Acts 16:18, I command you in the name of Jesus Christ, come out of him. Kita mo yung mga nila tono ng kanilang pananalita. Kung bibigyan natin ng buhay yung kanilang sinasalita, hindi naman yan sasabihin ni Paul, I command you. Hindi yan Alam mo yung merong nakaposisyon siya sa authority. Di ba? I command you in the name of Jesus Christ, come out of him. Andun po yung sangkap ng paano natin magamit yung spiritual authority. Kahit yung si Peter, si Peter na to, si Paul and Peter na to, mga kapatid, hindi na si Jesus Christ. Bumuhay rin ng patay. Diba? Kasi alam nila in the name of Jesus Christ, naka-backup sa kanila ang Panginoon, ang Espiritu ng Diyos. Amen? So, ang pattern po is listen to the voice of God, the Word of God. After nun, salitain mo yung narinig mo sa Diyos, yung salita ng Diyos, spoke natin yan, speak natin yan, plus active faith. Alam mo yung active faith? Nag-pray ka, walang nangyari. Mag-pray ako ulit. Alam mo, pinag-pray ako 5 beses bago nawala yung sakit sa katawan hindi nawala. Pray pa natin ulit. Nabawasan ba? Opo, nabawasan po. Sige, pag-pray pa tayo. Kamusta na?
Meron pa pong konti. O sige, pray pa natin hanggang wala na. In Jesus' name, hanggang sasabi niya, wala na po, wala na pong pain. Active faith. And then kapag na-confirm mo yung tatlo, nagawa mo yung, alam mo yung word of God, sinalita mo yung word of God, hindi ka natinag doon sa iyong mga mata, doon sa nangyayari, at maranasan mo yung manifestation ng Holy Spirit. Makikita mo na ito ay mangyayari. Yung kalooban ng Diyos doon sa ating pinapanalangin o ano man yung kailangan natin, nakakalooban ng Diyos sa ating buhay. Matthew 28:18, last verse po natin, hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Take note po natin yan maigi. Lagi po natin tatandaan yan. Napaka-powerful na verse na yan. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen. Alam ba natin kung ano yan? Tinutukoy po dyan ang spiritual world. No? Sa mundong ito, sino ba namamahala? Ang diablo. Pero ang sabi, sa spiritual world, ikaw ang may kapamahalaan dahil ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa verse 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Diba? Ituro sa kanila, ganapin lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At ang pangako ng ating Panginoon, praise God, at narito, ako ay sumasa inyong palagi, not once a day o once a week. No? Ang sabi ng Panginoon, palagi akong sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen? Hallelujah. Dito po tayo nagtatapos mga kapatid at maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Glory be to God po sa mensahe ngayong gabing ito. At ngayon po tayo po ay dumako naman sa ating tanong. Po sa mga tanong natin. Tayo po ay magtanong sa oras na to kung tayo po ay merong mga katanungan sa ating puso, sa ating isip about po sa authority. Ano po na pinag-usapan natin ngayong oras na to. So ako na po muna yung unay magtatanong kay Pastor. Pastor, may tanong po ako. Bakit maraming mananampalataya ang nananalangin naman sila? Di ba po? Marami pang ang scripture yung nilalagay nila sa prayer nila. Pero bakit po parang walang epekto? Parang hindi gumagana. Alam niyo, wala pong effective power. Even they using the word of God. Alam mo yun, yung parang yung kanilang prayer nga, ganun na lagi. Alam niyo yun, yung parang nagsasalita sila, nagde-declare naman sila ng word of God. 'Di ba po? Pero bakit parang hindi effective? Parang hindi effective yung kanilang mga prayer. Bakit hindi po gumagana yung prayer ng isang tao kahit na word of God naman yung ginagamit nila? Ano po yung pwedeng nagiging problema ng mga ganun na tao? Amen. So, isa ko dyan, no? Isa ko dyan sa nakaranas ng ganyan before. At sa personal na aking karanasan dyan, kaya hindi gumana sa akin is yung lack of understanding ng Word of God and yung intimacy kay Holy Spirit. Wala akong personal na relationship sa Panginoon. Yung parang na-born again nga ako, pero yung lifestyle ko hindi naman nabago. Tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ako ng nag-aaral ako ng Bible School, marami ko nalaman ng mga verses. Pero hindi naman nung inaatake ako ng enemy, hindi gumagana sa akin. Yung pala, hindi ko nauunawaan yung, kumbaga parang hindi ko talaga ginusto. No, hindi ko parang tawag dito. Yung parang hindi ko nilalakaran talaga yung salita ng Diyos.
hindi ko talaga siya nauunawaan. Kumbaga parang hindi ko binabasa ang Biblia ng personal. Parang ang knowledge ko sa Bible is dun sa mga narinig ko lang. Diba? Diba, narinig ko, diba, umattend ako ng Bible study. Tapos narinig ko lang yung mga salita ng Diyos sa inyo. Tapos sabi, di ba, may ibon, may anyan si Satanas, di ba? Kinukuha yung mga word of God, yung mga binhi, di ba? Kinukuha yung mga buto. So, ang dapat palang gawin, after mo makinig ng Bible study, or nakikinig ka ng Bible study, umaga itong ginagawa natin, kailangan nag-take note tayo. Nag-take note tayo, tapos, personal kong babasahin yan. Personal dapat natin basahin yan kapag tayo na lang. Tingnan ko nga itong ginawa ng sinabi ng pastor kanina, nung nagsalita ng leader. Sinabi dito, binigyan ako ng authority para magpalayas ng demonyo. Ngayon, kailangan mong maunawaan yun, personal mo. Ikaw mismo. Ipapaunawa yan sa iyo ng Holy Spirit eh. Diba sabi nga sa Bible, sa Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Pero kung titik mo, given sa atin ngayon given sa atin yung knowledge. Knowledge about God, knowledge about Jesus Christ, how to cast out devil, heal the sick, lahat nandyan eh. Ayun yung kulang. Yung understanding. Paano maintindihan maigi kung hindi ka naman nakikinig na maigi? Tama? So, ang pakikinig kasi, andun yung heart mo, intention mo, willing ka. Di ba sabi ng Lord, nung sinabi, ilan na lang ba yung natira ilan yung natira nung time na sinabi ni Jesus Christ na kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil sa yung napakain sila, napakain ng tinapay, yung mga ganyan. Tapos 'di ba? Ang naiwan na lang iilan. Tapos sabi ni Peter, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. So kung alam mo 'yan, kung nauunawaan mo magmula sa salvation mo mga kapatid, magmula sa salvation mo, bakit ka ba naligtas? Ano ba yung ginawa ng Panginoong Kristo kaya ka naligtas? Kasi doon nagsisimula yung intimacy, andun yung fellowship, nandun lahat. At in your spirit, andun lahat yun. Kumbaga pag hindi pa binaba, nung na-born again tayo, yung Word of God, hindi pa binabasa yung Word of God, nandun na yung salita ng Diyos sa yung espiritu na na-born again. Ngayon, kaya natin babasahin yung Word of God para malaman natin kung ano yung nasa loob natin. So ang maraming Christian na, mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang laki ng church na to. Hindi ko sabihin kung anong pangalan, pero yung isa nilang member, nung nag-pray pastor po ako, nung nag-pray siya, nanghiya ako. Grabe yung mga kinote na Bible verse, kabisado niya lahat. Pero po siya ay ina-afflict o ina-oppress ng demons. Pero niyo diba? Ano nag-cast out po? In the mighty name of Jesus Christ, I command yung spirit spirit of anxiety, depression, I command you to live in Jesus' name. Bakit po may nangyari sa sinalita natin? Dahil alam natin yung identity natin, naiintindihan natin yung authority ni Jesus Christ, alam natin na si Jesus Christ is Son of God, alam natin si Jesus Christ is God. Kumbaga lahat about Christ, hindi man lahat, hindi naman natin malaman sa liit ng ating isipan na to, hindi yan lahat natin masakop. Pero yung mga binigila sa atin ng Panginoon, dapat yon alam natin. So when you command, sabi, walang doubt sa puso mo. Yun yung napalaking parte kung bakit hindi nangyayari yung declaration, yung prayer, is dahil may doubt ka sa spirit, may doubt ka sa heart mo. Kaya nga sabi natin kanina, huwag kang tumira sa ulo mo kapag meron kang dinideclare kasi marami yan sasabihin sa iyo na paano baka hindi gumana. Paano kung hindi ako backupan ng Lord? Alam niyo po, ang nagpapakita doon, hindi mo kilala si Lord. Ba't mo naisip na hindi ka babakapan ni Lord? Kung alam mo sa salita niya, ang Lord, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. So, ba't ka magkakaroon ng ganong isipan? Sa devil po yun.
So ang devil kumukontra sa will of God, and kapag nasakop ka nung isipan na yon, hindi po mangyayari yung declaration mo. Dahil may doubt. Yun po yung isa, no? Doubt and tradition of man. Hindi ka nagpapalayas ng demonyo. Bakit? Sabi kasi wala nang wala nang deliverance eh. So tradition of men 'yon. Diba? Meron kang napasok sa simbahan na wala nang prophecy, wala nang deliverance, wala nang healing. Hindi po totoo 'yon. Sabihin niyo sa akin kung wala nang demonyo, baka maniwala pa ako para wala nang deliverance. Pero may demonyo po eh. Kaya andyan yung demonyo. Meron pang karamdaman. Kung meron pang karamdaman, ano yun? Unang umalis si God, pinabayaan niya tayo. So nagkaroon tayo ng tradition sa church, pinasok ng tradition of men. Kaya sabi sa Matthew 5, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. Eh ito tinuro sa church. Ngayon, papasa sa church. Papasa. O ngayon, yung members, nagdusa. Pero ang totoo po mga kapatid, umiiral po ang kapangyarihan ng Diyos hanggang ngayon. So wala dapat kang pag-aalinlangan sa puso mo at lahat ng tradisyon, kahit pa sabihin pa ni pastor yan, na wala nang ganito, mas pipiliin po natin paniwalaan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At doon gagana yung Word of God. Kaya sabi doon, pinapawalang bisa nyo. Paano mo walang bisa? Ang dami nyo ng wrong teachings, ang dami ng wrong doctrines. So ngayon, ano yung sabi ni God? Pinapawalang bisa natin yung kanyang salita. Bakit po maraming pupunta sa doktor ngayon? Ba't di po maraming Christian hindi nararanasan ang healing at laging nandun sa doktor? Ay ba? Hindi po natin naisip yon. Bakit hindi kumikilos ang God na kung binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang kagalingan natin, karamdaman natin, binayaran niya na sa kanyang mga sugat. Sa tingin niyo po ba, sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, pumunta ka na sa doktor? Hindi po mga kapatid. Ito po sa personal na kay Holy Spirit, ang sabi niya sa akin, hindi ko uutusan yung isang mananampalataya naniniwala na pumunta sa doktor. Kasi ang sasabihin niya, etong salita ng Diyos, pinagaling ka na sa mga sugat ni Kristo. Pero bakit pupunta sa doktor pa rin? Hindi po kaya manampalataya. Hindi po kaya na tanggalin yung alinlangan. Kasi life and death na eh. Diba? Lord, di ko na kaya. Napakasakit na ng ganito. Lord, baka mamatay ako pag hindi ako pumunta sa doktor. O sabi na Lord, sige, pumunta ka na. Kaysa mamatay ka at tinulungan tayo ng Lord doon sa ating mahinang pananampalataya. Hindi po ako agad sa mga doktor. Alam niyo po sa Africa, kung bakit maraming witch doctor? Wala pong mga ospital doon. So ang taga-Africa kumakapit na lang sa mga witch doctor. Bakit po sa Amerika, ay sa Africa, grabe ang move ni God? Wala nga pong doktor eh, walang ospital eh. So sila nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao ay nakadepende lang sa salita ng Diyos, doon po kikilos ang Panginoon. Yung alam mo yung walang-wala ka na at alam mo si God na lang ang pag-asa mo. Yun po yung gusto ng Lord na unahin natin siya pagdating sa healing. Oh, hindi po ako, ulit po mga kapatid, hindi po ako agad sa mga doktor. Ang asawa ko po ay nagpa-practice ng medical. Ang ate ko po, mga kamag-anak ko po, hindi po ako against. May mga sister and brother in Christ akong nasa medical field. Hindi po ako against. Ang sa akin lang po, kung gusto mong maranasan ang salita ng Diyos, yun lang ang pagtuunan mo ng pansin. Libre pa, mga kapatid. No? Libre pa siya. Amen? So, doubt and tradition of men, sa Matthew chapter 5, babasa niyo po yan. Yun po yung reason kung bakit hindi po gumagana yung salita ng Diyos. O kahit pa gaano karami yung alam natin na Word of God. Yung lack of understanding, lack of intimacy, yung fellowship with the Holy Spirit, yun po yung nagiging hadlang para po maranasan natin. And of course, yung devil, no? Talagang pipigilan tayo yan. Ayan po.